Wala na si Xiaoxia at Chen Hai. Bilang isang babae, hindi ka makakasurvive. Makinig ka sa pangalawang tiyuhin. Matapos ang burol, sumama ka sa akin. Nag-alok si Boss Liu ng 2,000 regalo para sa iyo. Saan ba ako, hindi pa ako patay? Lata. Nasa loob ako ng lata. Namatay ako sa kagat ng mutasyon na hayop sa isla ng Apokalipsis. Pero ngayon, ang katawan ko ay buo at walang sira. Ako ay nakalampas sa panahon. Ang orihinal na may-ari ay isang walang kwentang tao. Noong nakaraang araw, uminom siya ng sobra. Gusto niyang pumasok sa bagyo para manghuli ng isda. At sa huli, nalunod siya ng tuso. Naapektuhan pati ang asawa niya na pinahirapan ng ganito. Hindi pa man lamig ang mga buto ni Tio Chen-hai. Gigil na gigil ka nang ibenta ako para sa pera. Walang hiya ka talaga. Petsang walang kwenta, ang bait niyan mamatay. Hindi ka tinatanggihan ni Boss Liu. Ang balo ay parang nag-iingay sa pag-aalay ng insenso hanggang sa mamatay. Sino ang nagkabit ng kabaong? Naku, naglaso na siya. Hello, ikaw. Hindi ako namatay. Paano ka pa nakapangahas na bumalik? Dahil magpahinga ka na, Dahay. Umalis na si Erju. Wala nang bigas sa bahay. Nakuha mo na ang pera para sa sugal. Matapos ang pagkain na ito, manghihiram ako. Hindi pwede. Walang kakayahan ang may-ari ng lupa. Pero may karanasan ako. Madali lang kumuha ng mga lamang dagat para makabayad. Manatili ka dito. Pupunta ako sa dalampasigan para kumuha ng pagkain. Saan ka na naman pupunta para maglibang? Noong nakaraang beses, muntik na akong mamatay sa pagnanakaw. Mamatay ka sa labas. Huwag mong ipahamak ang mga nagpapautang sa akin. Yung dating gunggong na si Chen-hai ay nalunod na. Simula ngayon, magtatrabaho ako sa sarili kong kakayahan. Wala akong pakialam kung saan ka mamatay. Pero kung muli kang magpapaikot-ikot sa sugal, susunugin ko ang lumang bahay. Walang sinuman ang dapat mabuhay. Pupunta ako sa Anjiao para subukan ang swerte. Kakatapos lang ng bagyo, malakas ang alon. Manatili ka na lang sa bahay. Sa panahon ng bagyo, ang malalaking barko ay nagtatago sa mga sulok. Siya, lumabas ka at tumulong. Saan mo naman ito nakuha? Anong ninakaw? Nahuli ko ito sa ilalim ng mga batuhan. Bilisan mo at sunugin ang kamay. Asti mo ang naputol na binti. Wala nang ibang paraan. Gaano karaming bigas ang makukuha? Ikaw ang magapoy, pupunta ako sa bayan para magpalit ng bigas at karne. Si Son Gokyang ay isang mabait na tao. Ang pagbebenta sa kanya ay ang pinakasigurado. Dahil sa iyo, napakaswerte mo, Dahan. Sabi ng bayan na lunod ka na raw. Ayaw ni Tio Sun ng mga walang kwentang tao. Hindi siya tumatanggap. Kakatapos lang magkuha ng mga kalakal sa mga bahura, tingnan mo. Sobrang dami ng mga pulang sarsa at malalaking alimango. Lahat ay sa pinakamataas na presyo. Kumpletong 680. Palitan mo ako ng 2 sako ng bigas. 1 kilo ng baboy na may taba. Ngunit ang tulong mula sa dagat kahapon ay 500 bawat pamilya. Ginamit mo na iyon para sa utang. Wala akong nakuha kahit 1 sentimo mula sa tulong. Nakuha ko ang pera mula kay Wang Dekay. Kung muling manggugulo siya, diretso kang pumunta sa akin sa istasyon ng mga produktong dagat. Xiaoxia, dalhin mo ang pera bukas. Ayusin mo ang butas ng ating sirang bangka. Basta makababa ang bangka sa tubig. Mabilis nating mababayaran ang utang. Nagawa na ang bangka. Pupunta ako sa malalayong dagat ngayon. Kung hindi kayang tiisin ni Wang Dekay ang galit niya at magdulot ng gulo, tawagin mo si Uncle Son.
Si Chen Hai, ang salbahe na ito. Tunay na nakakuha tayo ng malaking huli. Walang sinuman sa buong baryo ang nagnanais pumunta sa malalim na bahagi ng tubig. Bakit siya yumayaman? Ninakaw ni Sun Gokey ang pondo ng subsidy. Pero kahit papaano, siya ang aking biyenan. Nakakuha siya ng ganitong magandang isda. 2 ang binigay niya sa akin bilang pasasalamat. Iyan ay isang karapatan at tungkulin. Uuwi na lang ako at maghihintay na dumating siya. Madilim na ang paligid. Bakit hindi pa rin niya ako pinapadalhan ng isda? Walang pusong puting mata. Ngayon na mayaman na, hindi na niya ako kinikilala. Hindi pwede kung hindi siya magdadala. Ako na mismo ang pupunta sa kanya para humingi. Tatay, anong ginagawa niya sa loob? Ay! Huwag kang magmamadali. Sundan mo na at silipin. Dahay, anong niluluto mong masarap? Walang masyadong, nagluluto lang ng sabaw ng kelp. Huwag mong lokohin si Airpat. Amoy pa lang, halata ng kelp ang niluluto. Amoy ng kelp, may problema ba? Nasa nag-ikot ka sa bato at nakatagpo ng alimasag na malaking asul. Dalhan mo si kuya sa 2 alimasag. Kung nahawakan mo na, bakit ibibigay sa'yo? Oceano, dati mong personal na pangakong sinabi na makakakuha ka ng magagandang bagay para kay kuya. Hanapin mo si Chen Hai na dati mong kausap. Nasa ilalim siya ng dagat. Yung dati ay pumanaw na. Ngayon, ako ang may kapangyarihan sa bahay na ito, umalis ka na. Chen Hai, paano mo makakausap ang tatay ko? Gusto mo bang makipag-away? Ay! Siya, bumalik ka na sa kwarto. Ang bagay na nakuha ni Chen Hai sa panganib mula sa mga batuhan. Sino mang mang-aagaw, handa akong lumaban gamit ang kutsilyo. Sino mang mangbubuli sa apo ko? Lolo! Lumayas ka sa bakuran na ito. May sasabihin si Tito Lee. Tatay, huwag kang matakot. Tatay, huwag kang matakot. Isang matanda lang, isang walang silbi. Ano ang dapat nating ikatakot? Ay naku. Ay naku, huwag sa ulo. Ay. Karagatan. Sumama ka kay Lolo sa bangka. Delikado kang mag-isa sa mga bahura. Sasamahan kita, hindi kita papabayaan. Noong panahon ng katapusan, ako lang lagi. Ngayon may pamilya na ako. Kaya kailangan naming itaguyod ang buhay. Lolo, mag-alala ka lang. Hindi ako magugutom. Kain na muna tayo, may pinakulo sa kawali na alimango. Dalhin mo itong baril panghuli ng isda. Kasama ang malalim na tubig. Pindutin lang ang slot para maload. Itim na makapal na goma para sa malalaking karga. Kapag nakasalubong ang bull shark na may dugo, madali siyang mag-wild. Tatay, sa tingin mo ba may mali kay Chen Hai? Dati, hindi siya matapang makipag-away sa atin. Malamang, napatay na siya minsan. Lesiw. Kaya siya natakot at naisipan magbago. Dati, hindi pa niya maintindihan kung paano hulihin ang mga hipon dati. Hindi ako naniniwala na makakapunta siya sa madilim na bahagi ng reef para manghuli ng malalaking isda. Iswe, ang mga ilog sa ilalim ng tubig. Mas delikado pa kaysa sa mga alon sa ibabaw ng dagat. Haha! Ibebenta ko lahat ng nasa dagat. Sa pinakamataas na presyo. Kung may magagandang bagay, diretso mo na dito sa akin. Walang problema, Loluxia. Nandito na ako. Ang dami ng mga bagay. Umabot na ang tubig. Susubukan kong gamitin ang baril na ito sa mga bahura. Ang pangisdaan ay parang pana. Tuloy pa rin ang aking mga tama. Sobrang mabango ng dugo sa tubig. Pumasok na tayo sa pugad ng mga pating. Kaya't hindi ko na nakita ang mga isdang kalat kanina. Nakakahiya. Alam ng mga hayop kung paano magtulungan sa panghuli. At nagtutukso pa. Sayang, nakatagpo tayo. Ngayon, gagamitin ko kayo bilang panangga. Lolo, turuan mo ako kung paano basahin ang mapa ng dagat at ang kumpas. Bakit mo naisipang matutunan ito?
Ayokong araw-araw na nakatunganga lang sa bahay na parang bulag. Kapag natutunan kong maglayag at magbasa ng mapa, magagawa ko ng maglayag mag-isa. Ayos lang, babae man ang maglayag, hindi ka nagkakalayo sa iba. Pag nawala na ang hangin at alon nitong mga araw, ituturo ko sa iyo ng mano-mano. Salamat, Lolo. Ganito talaga ang buhay. Basta magtulungan kayong dalawa. Siguradong may pag-asa ang kinabukasan. Hindi ko alam kung nakatama na siya ng gamit ngayon. Mukhang lalaki pa ang bagyo. Mag-alala ka lang. Mas handa ang dagat ngayon kaysa sa mga matatandang mangingisda. Kung talagang gusto niyang makabangon, ito ay isang maliit na alon lamang. Gamit ang mabigat na baril pangisda, parang inaapi kayo. Magsanay muna tayo sa malapit na laban. Mukhang kailangan nating patayin silang lahat ngayon. Malapit nang magbago ang panahon at humupa ang tide. Mayroon pang wala pang 3 oras bago humangin. Ang lolo, madilim na ang paligid. Bakit hindi pa bumabalik si Chenhai? Ay! Siya Oksya, huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari kay Dahay. Noong nakaraan, sa panahon ng bagyo, pumunta siya sa dalampasigan at nahatak ng alon. Halos malunod siya. Iba iyon. Isipin mong mabuti. Ano ang suot niya sa unang pagkakataon? Ano ang suot niyang aksesorya? Ngayon, malinaw ang isip niya. Kumpleto ang kanyang kagamitan. Mas magaling pa siya kaysa sa akin, ang matandang mandaragat. Walang magandang bagay sabay. Sigurado akong pumunta siya sa malalayong dagat. Lahat ng mga bahura ay nakalantad. Hindi siya babalik ng sapilitan. Nagtayo siya ng kampo sa isang isla na ligtas sa hangin. Kailangan nating maghintay hanggang umaga at huminto ang hangin para makahanap ng tao. Maniwala ka sa akin kapag huminto ang hangin bukas. Tiyak na babalik siya. At tiyak na puno ang dala niya. Ang mga pating na ito ay maaaring ipalit sa isang malaking makina ng bangka. Masyadong mabilis ang pag-atras ng tubig. Lahat ng reef ay lumabas na. Kung magpapatuloy ang paglalayag gamit ang kahoy na bangka, tiyak na masisira ito. Kailangan naming magkampo sa Reef Island ngayong gabi at magpalipas ng isang gabi rito. Bukas ng umaga, hintayin ang pagtataas ng tubig baha bago umalis. Sigurong naghihintay sina Linsiaxia at Lolo sa bahay ng nakabahala. Kung dati ay tamad akong alamin kung nagmamadali sila o hindi. Sa nakaraang buhay, namatay ako mag-isa sa katapusan ng mundo. Wala man lang akong inaalala. Ngayon ay tila nagmamadali ng bumalik para mag-ulat ng kalagayan. Bumalik ka na, Siya Oksya. Kahapon ng gabi, sobrang malalaki ang alon. Yung sirang bangka ni Chen Hai ay pumasok sa malalim na bahagi ng dagat. Ngayon, malamang wala nang natirang kahit isang pirasong kahoy. May utang siya sa pamilya na napakalaki. Kung mangahas siyang mamatay sa labas, ihahagis ko ang kanyang abo bilang bayad sa utang. Isara mo ang iyong bibig. Subukan mong magsalita ulit. Sobrang lamig ng hangin dito. Bumalik ka na sa loob. Nakatayo ka na dito ng isang gabi. Nandito lang ako, nagmamasid, Lolo. Maghihintay pa ako. Sinabi niyang babalik siya. Uy, tingnan mo. Doon sa sulok ng dalampasigan. Parang may isang bangka na papalapit. 8,936. Bumalik na buhay. Diyos ko. Chen Hai, nahuli mo ang mga sundalo ng hari ng dagat. 4 sa kanila ay mga ganap na pating na toro. Umalis na tayo pa uwi.
Nagutom tayo buong gabi. Akala ko talaga namatay ka na sa labas. Paano mo nakuha si Dahay? Nasa malalim na bato kami sa dagat. Pero nakatagpo kami ng grupo ng mga bull shark. Yung mga hayop na ito, nakaramdam ng dugo, lumibot sa akin. Napigilan ko silang atakihin. Hindi ka nasaktan, di ba? Hindi naman. Ilang isda lang. Hindi naman ito papatay sa akin. Itong dalawang ito ay tinamaan gamit ang mabigat na fish gun mula sa malayo. Itong isa ay tinusok gamit ang handheld na pangisda. Hindi nakatakas itong pinakamalaki. Pinatay ko ito gamit ang diving knife mula sa kanyang gills. Ano ang balak mong gawin sa mga bull shark na ito? Palitan ng mas magandang karne. Itago para sa pagkain sa bahay. Ibenta ang natitira para makabili ng kagamitan. Ay naku, matibay ang buhay sa dagat. Kahit ganito kalalakas ang alon, hindi ka pa rin nawala ng 4 na bull shark. Swerte mo, Kilala ko ang malaking boss sa syudad. Espesyal na kumukuha ng mga pating na palikpik. 3 piraso, 3,000. 4 na piraso, 12,000. Pero, lahat ng magagandang nahuli mo sa hinaharap ay para sa akin. Kukuha ako ng 20% bilang bayad sa serbisyo. 20% wala ka ng kahihiyan. Hindi na kailangan, ako na lang ang magdadala sa lungsod para ibenta. Chen Hai, huwag kang magpakitang walang utang na loob. Nakausap na ako sa pangingisda sa bayan. Walang gustong tumanggap ng mga paninda mo. Sasabihin ko sa'yo, ang pinakamalaking may-ari ng tindahan ng isda sa lungsod ay kaibigan ko. Kahit maglakad ka na walang tigil, hindi ka pa rin makakabenta ng kahit 1 sentimo. Sabi mo magkakaibigan tayo. Kung ayaw mong maniwala, sige, subukan mo. Sasabihin ko na sa harap pa lang. Kung susubukan mong lumampas sa akin para magbenta ng isda. Wang deke, wag mong sabihin sa syudad. Walang sinuman sa buong Donghai City ang bibili ng isda mo. Maghintay ka na lang na masira yan sa kamay mo. Hahaha, tama nga. Nais ko lang sanang ipaalala sa iyo. Hindi mura ang pamasahe papuntang syudad. Sayang lang ang pagod mo kung walang silbi. Huwag mong sisihin si kuya na walang binigay na pagkakataon sa'yo na umalis. Sinasabi ba ni Daming totoo? Kung si Wang Dikay talaga ay may koneksyon sa lungsod. Kung talagang kayang kontrolin ang lahat ng bagay dito. Gusto ko pa ring subukan. Bukas ng madaling araw pupunta sa lungsod. Lolo, tingnan mo sa sasakyan, itanong mo ang presyo. Malalim ang tubig sa palengke. Konting pasensya lang. Ginoong Liu. May dala akong isang batch ng deep sea bull shark. Kukunin mo ba? Ikaw na may ganitong kahirapan, paano ka makakakuha ng bull shark? Buksan mo, tingnan natin. Aba, dagat. Talaga namang may lakas ka ng loob na dalhin ang kalokohang ito sa syudad. Mahaba na ang iyong kamay. Si Supervisor Liu ay kaibigan ko. Sa lungsod na ito, siya ang may sabi. Anong amoy ng putrid na isda at hipon na ito? Hindi na tama ang amoy. Huwag kang magbulaan, ang yelo ay palaging nakatigil. Sobrang sariwa. Sobrang sariwa. Alam mo ba ang mga bagay na ito o ako ang nakakaalam? Ang mga patay na isda na may hindi kilalang mikrobyo. Hindi makakapag-angkat sa ating pamilihan. Sa mga ganitong maliit na tricks, akala mo mababawasan ang kita ko. Kung hindi mo kukunin, ayos lang. Sandali, ayon sa mga patakaran ng pamunuan. Ito ay itinuturing na iligal na pagtatapon ng mapanganib na basura. Kailangan mong iwanan ang sasakyan. Bakit niyo pinipigilan ang sasakyan namin? Hindi na kami nagbebenta sa inyo. Teka, Uncle Lee, lumabag kayo sa mga patakaran. Dahil sa ugnayan natin. Hihilingin ko sa inyo. Swerte mo. Iproseso ito sa presyo ng pag-recycle. 2 piso bawat kilo. 300 lang ang pera, umalis ka na. Mahigit 1,000 kalakal. Gusto mong agawin gamit ang 300. Talagang matalino ka. Lolo, sumakay ka na. Batang ito. Walang hiya ka, humihingi ng pabor kahit walang karapatan. Ngayon, huwag kang umasa na makakakuha ng kahit 1 sentimo mula sa isdang ito. Isipin mo na lang itong basura at alisin mo ito. Dagat. Mabilis, umamin ka na.
Kung hindi, ipapadala kita sa seguridad, hahaha. Umalis ka. Subukan mong gumalaw. Dahil sa ganitong maruming merkado. Diretso tayong pumunta sa tuktok ng food chain. Papatayin ang lahat ng benta ng batang ito. Tingnan natin kung kanino niya maibebenta ang isda ngayon. Ang dagat, isang mataas na lugar, ay tatanggapin ba ang ating mga kalakal? Mukhang mahigpit ang kanilang mga pamantayan. Mas mataas ang antas, mas marunong sa kalidad. Sa mga panahong ito, ako lang ang nakakaalam ng mataas na pamantayan sa pag-aalaga ng isda. Ako lang ang nakakaalam. Ang karne na ito ay pang-akit. Huminto ka. Walang tatanggap ng mga walang appointment. Hindi ko ibibigay sa inyo ang likod ng kusina. Hinahanap ko ang inyong executive chef. Ang aming Chef Smith ay isang dayuhan. Walang oras para makipagkita sa iyo, umalis ka na. Hindi masaya si Ginoong Smith sa mga sangkap ngayon. Kung walang mga dekalidad na pagkaing dagat, masisira ang isihi na salu-salo sa gabi. Mga dekalidad na pagkaing dagat. Meron ako dito. Saan ka nagmula walang alam? Mabilis, lumabas ka. Sandali. Hindi ito kapani-paniwala. Tingnan mo ang isdang ito. Tinanong ni Ginoong Smith, paano mo nagawang walang amoy at asim? Sa karaniwang temperatura ang isdang ito. Natatanging teknolohiya. Mayroon pa akong 4 na buo sa sasakyan. Lahat ay pareho ang kalidad. Katapusan ng mundo. Kaya niyang alisin ang lason mula sa mga hayop sa dagat. Pagproseso lang ng ilang piraso ng bull shark ay basic na kasanayan na. Kailangan ko agad na dalhin mo ako para suriin ang kalakal. Sabi ni Ginoong Smith. Nakatulong ang batch na ito upang maresolba ang problema ng hotel. Handa siyang magbayad ng 20,000 para sa buong pakete. Sige, napagkasunduan na. Pero may kondisyon ako. Tinanong ka ni Ginoong Smith kung ano ang iyong mga kahilingan. Lahat ng mga dekalidad na pagkaing dagat na mahuli ko mula ngayon. May prioridad kayong bumili sa aming hotel. Ngunit ang presyo ay dapat ayon sa pinakamataas na presyo sa merkado. Hahaha. Sang-ayon si Ginoong Smith, ito ang pinakamataas na antas ng espesyal na supplier pass. Nakuha na ang unang kita. Kagaganap pa lang ang magandang palabas ni Wang Dikay. Ah! Malaking halaga. Siya. Ang dagat ay pinamamahalaan ni Boss Liu. Sabi nila na nawala ang sigarilyo. Ay naku, Brother Chen Hai. Pasensya na talaga. Hindi marunong ang mga tao sa ilalim ko. Sisisihin ko ang sirang barko.
Sinunog nila ang gamit ko sa paggawa. Gusto nilang putulin ang aking ugat. Hindi mo kayang magbayad. Hahagis ako ng 500 para sa isang butas na lumulutang na kahoy. Sapat na yan para makakain ang buong pamilya mo ng kalahating taon. Ipapadala ko ang asawa mo dito para magbayad, batang babae. Binibigyan kita ng pagkain. Huwag kang masyadong mang-api, Liu, hahaha. Walang bangka at lambat ang matanda, paano siya makakapagdagat? Gagamitin ba ang kamay? Walang kailangan na alalahanin sa aking mga bagay. Bukas, magkakaroon ako ng pinakamalaking bangka sa buong nayon. Ayos na bata, nagkapera lang ng kaunti, hindi na alam ang kanyang lugar. Easy, hindi ka makakakuha ng kahit patak ng langis sa bayan. Daihay, ang diesel at yelo sa bayan ay monopolyo ng kanyang pamilya. Ano ang gagawin natin? Daihay, kahit na second hand ang barkong ito. Malakas ang makina. Ngunit nagbigay na ng utos si Boss Liu. Walang sinuman ang pinapayagang magbenta sa iyo. Diesel at yelo. 3 kooperatiba na ang pinuntahan. Naubos na ang yelo na binili ni Boss Liu. Walang yelo. Ang mga huli mula sa kailaliman ng dagat ay mababaho sa loob ng kalahating araw. Walang yelo na kailangan. Gamitin ang perang pangbili ng yelo. Para bumili ng high-pressure water pump at mga cooling water pipes, kailangan mong i-modify ang live water tank. Kailangan ito ng teknolohiya mula sa mga malalayong barko sa ibang bansa. Hindi natin kayang gawin ito gamit ang mga lokal na paraan. Ang ganitong simpleng microcirculation system ay batayang kagamitan para sa mga kanlungan sa panahon ng apokalipsis. Hindi ito kayang gawin ng iba. Kaya ko. Hindi kami natatakot sa dagat. Nagsalita na si Boss Liu. Kung susunod ka sa paglalayag, kasalungat mo siya. Mga kababayan, yung sirang bangka ni Chen Hai ay wala pang isang yelong nakalagay. Yung mga isdang nahuli ay amoy na masama. Sino ang pupunta sa barko ko? Doble ang sahod. Pasensya na, kuya. Kailangan naming magtaguyod ng pamilya. Bakit ganito ang mga taong ito? Mas mataas pa ang ibinigay mong paunang bayad kaysa kay Boss Liu. Mas kaunti ang tao, mas malaki ang hati. Siya Oxia, manatili ka sa baybayin. Makipag-ugnayan kay Smith sa lungsod. Chief Chef. Ako lang ang pupunta, hahaha. Mag-isa akong magpapalutang sa bangka papuntang dagat. Parang papunta ka na sa pagkain ng dagat, ah. Tingnan natin kung ilang piraso ng sirang karne ang madadala mong buhay pa ngayon. Inangkin ni Ginoong Liu ang malawak na pampang sa dagat. Kaya pupunta ako sa lugar na ito, isang patay na dagat na walang sinumang pumasok. Biglang bumaba ang temperatura ng tubig. Nagtagpo ang mga agos ng dagat. Ito ang daan na kailangang daanan ng mga malalaking isda sa ibaba. Walang tao. Gagamitin ko ang buong mekanisadong operasyon. Basta't maayos ang timing ng daloy ng tubig. Mas eksakto ang makina kaysa tao. Walang reaksyon ang fish finder. Pero hindi magkamali ang direksyon ng daloy ng buhangin sa ilalim ng dagat. Ang mga ordinaryong mangingisda ay umaasa sa panahon. Ako naman ay umaasa sa kalkulasyon. Nasa dulo na, higpitan ang ilalim na sisidlan at maghuli. Hindi tama ang timbang. Lumampas sa karaniwang densidad ng isda. Mahal ang presyo ng malaking dilaw na isda. Ang netong ito ay hindi bababa sa 10,000 libra. Bumukas ang microcirculation. Panatilihin ang antas ng oxygen. Boss Liu, gusto mo bang makita ang bulok na karne? Gusto kong dalhin pabalik ang isang buong bodega ng buhay na ginto. Hindi ka dapat humaharang. Masaya ba ang Chen Haiyang? Nagpahinga buong araw. Lahat ng isda sa bangka mo amoy utot na parang puti.
Magkibit balikat ka, wag mo akong piliting umandar. Sige, paandarin mo ang 3 steel hull na barko ko. Yung sirang bangka mo kapag dumikit, masisira. Ngayon, dito lang ako magpaputol-putol. Tingnan mo kung paano ibenta ang iyong patay na isda. Hahaha, bibilang ako hanggang 332. Nabaliw na ang batang ito, wala nang pakialam, mabilis, umiwas ka. Mabuti ka lang, Daga. Walang anuman, ipatawag si Smith para ihanda ang kargamento. Anong kargamento? Hahaha, amuyin nyo. Walang kahit anong malamig na amoy sa barkong ito. Ginoong Smith. Binabalik niya ang amoy lata na karne. Ginoong Chen. Kami ay naghahanap lamang ng pinakasariwang dekalidad na seafood. Kung may nasira, tinatanggihan namin. Malapit nang masira ang isda mo, Chen. Mas maganda siguro ganito. Binili ko ang bagong barko sa kalahating presyo bilang bayad sa utang. Paano kung ako na lang ang humawak sa mga natirang gulo? Sino ang nagsabi sa iyo na patay ang isda ko? Buksan ang bodega. Aba, Diyos ko. Lahat ay buhay. Ang laki ng mga ligaw na dilis. Hindi ito possible. Walang yelong nakalagay. Paano mo na ibalik ang buhay na isda? Maliban sa yelo sa utak mo. Hindi ka na makapag-isip ng ibang paraan. Sabi ni Ginoong Smith. Perpekto, para kang isang himala. Itong mga buhay na malaking yellowfish. Binili namin sa pinakamataas na presyo sa merkado. Karagatan. Ang isdang ito sa kargamento ay maaaring ibenta ng hindi bababa sa 300,000. Wow, kahit na hindi doblehin ang bayad sa paglabas sa dagat kasama siya. Ayos na ito para yumaman. Huwag kang magyabang. Kahit na ibenta mo ito sa pagkakataong ito. Sa hinaharap, ako na ang mamamahala sa dagat na ito. Talaga. Buksan mong mata at malinaw na tingnan. Lisensya para sa espesyal na panghuli sa malalim na dagat. Paano mo nakuha ang approval mula sa opisina ng pamamahala? Sa harap ng mas mataas na antas ng atake, ang monopolyo na ikinararangal ninyo ay walang halaga kundi piraso ng papel. Magpaalam na kayo sa akin. Dumarating na ang abogado na si Zhang mula sa malayong maritime na korporasyon. Ako po ay si Zhang. Nandito ako bilang kinatawan ng isang korporasyon para magbigay ng pera sa inyo. Pera. Mas ganid pa ang mukha ng kapital kaysa sa mga halimaw ng katapusan ng mundo. Mga kababayan, magandang balita. Si Attorney Zhang ay handang bilhin ang karapatan sa pangingisda sa ating bay sa halagang 100,000 para sa loob ng 10 taon. 100,000. Sa buong baryo natin, 1 taon hindi pa tayo nakakakuha ng 100,000 na isda. Sa hinaharap, hindi na ninyo kailangang pumasok sa dagat. Sa bahay na lang, makakatanggap na kayo ng subsidy. Narinig ko na nagkaroon ka ng malaking bangka, Chen Hai. Sayang, pinirmahan mo pa. Hindi na mapupunta sa'yo ang dagat na yan. 1,000,000 yuan para bayaran ang 10 taon na pagmamay-ari sa ilang libong ektarya ng dagat. Naririnig na sa probinsya ang plano mo, ang galing ng plano mo. Ang mga kabataan, ito ay tinatawag na legal at naaayon sa regulasyon na operasyon ng negosyo. Sa akin, ito ay tinatawag na basurang papel. Chen Hai, naglakas loob kang punitin ang kontrata ng grupo. Akala mo ba, dahil nagbenta ka ng isang bodega ng isda, kaya mong makipaglaban sa malaking boss sa probinsya? Malalaman mo rin agad. Sa harap ng ganap na kapital. Walang kwenta ang iyong teknolohiya. Bukas, pipilitan kong pumirma ang buong baryo. Nakikita mo na ang sinseridad ng pangkat ng punong barangay. Kailangan lang magpirma. Ang 50,000 na deposito ay para sa baryo. Pumirma na ang mga matatanda sa silangang bahagi, sa bahay ni Lolo Lee. Kung hindi lalabas ng dagat, makakatanggap ng pera. Ang ganda ng pagkakataon na ito.
Pero sabi ng dagat na may bitag sa kontrata. Isa siyang mangingisda. Anong alam niya sa batas, ayaw pumirma. Kaya pumunta kami sa dagat ng katabing baryo. Huwag kayong umaasang makakuha ng kahit isang sentimo. Gusto kong bilhin ang 30,000 na ito, Direktor. Malaki ang kikitain mo, dagat. Ano ang gagawin mo sa lupang ito na walang silbi? Bakit hindi natin itinatabi ang pera para bumili ng bagong lambat? Ang pagbili ng lambat ay para lang manghuli ng isda. Ang pagbili nito ay makakapigil sa liig ng tao. Gusto ng mga kartel na monopolyo ang karagatan. Kung wala ang aking cold chain transfer, mabilis lang na masisira ang isda. Kumpleto na ang mga dokumento. Ang daan patungong lungsod ay iyon na. Sixia Oxia ay naghanap ng tao para ipagtabuyan ang daan sa akin. O, hindi ba't ito ang ating hari ng pangingisda? Bakit nandito ka para mag-asikaso? Dagat, huli na. 80% ng mga tao sa buong nayon ay pumirma na. Ngayon, ang bahaging ito ng bay ay nakapangalan na kay Zhang. Nagmamanipula lang kayo para sa pera. Yung mga matatanda, hindi talaga nila naunawaan ang mga kondisyon ninyo. Ang batas ay kinikilala lamang ang nakasulat sa puting papel at itim na tinta. Chen Hai, simula bukas. Kung ang iyong dragnet na bangka ay maglakas loob na bumaba sa tubig, mananagot tayo ayon sa kontrata. Oh! Walang saysay na sigaw. Huwag nang pansinin. Pagbuo ng depensa sa katapusan ng mundo. Ang dami ng proyektong ito ay pang-init lamang. Ginoong Chen, ayon sa inyong kahilingan, ang tanging pangunahing daan ng kargamento patungo sa pantalan ay ganap ng nasasakupan ng aming access control. Tingnan ninyo. Ito ang lakas ng korporasyon. Ang kargamento ngayon ay mas marami kaysa sa inyo sa isang taon. Abogado Zhang. Sa hinaharap, umaasa pa rin ang mga kalakal dito sa dagat sa inyo. Mag-ingat kayo sa aking merkado. Madali lang sabihin, basta't huwag nyo lang ibebenta kay Chen Hai. Lahat ay pwedeng pag-usapan. Ay, ang dami nitong mga kalakal. Kung ibebenta natin ito mismo, magkano kaya ang halaga nito? Bilisan mo ang pag-load. Ang malaking hotel sa lungsod. Naghihintay pa ng aming espesyal na mga seafood. Anong nangyari? Wala pang toll gate dito kahapon ah. Hindi madaanan ang daang ito. Chen Hai, naglakas loob kang magtayo ng checkpoint dito. Maniwala ka, ipapaaresto kita ng mga security personnel. Pribadong lupa. Legal na bakod. Kung gusto mong dumaan, maaari. Bayad sa daan, 100,000 bawat sasakyan. 100,000 bawat sasakyan. Ito ay pangingikil. Ang daang ito ay para sa lahat. Kahapon ay para sa lahat. Ngayon ay ang aking. Maaari mong suriin ang pagmamay-ari. Daihay, nababaliw ka ba? Labanan ang mga korporasyon. Sigurado kang mamamatay. Atchay, Zhang, wala nang langis ang makina ng paglamig. Sobrang init ng araw na ito. Maghintay ng kalahating oras. Ang isda ay dapat mabaho. Hello, sa management office ba ito? Ito ay pribadong lupa na binili niya para sa logistics. Masyado kang malupit, Chen Hai. Ayaw na namin sa kargamentong ito. Ibalik sa pinanggalingan. Pwede ang ibalik. Ang bayad sa pagbalik ay 1,000,000 bawat sasakyan. Ha ha ha. Tapos na, talagang tapos na ito. Hoy, chairman, kayo. Kayo mismo ang pumunta sa Donghai City. Ha ha ha. Chairman, sa wakas nandito na kayo. Itong batang ito ay nagtakda ng panlilinlang sa atin. Walang silbi, hindi man lang makapag-ayos ng mangingisda. Ikaw si Chen Hai.
Medyo matapang ka. Bigyan kita ng 500,000. Transfer ang lupa na ito kasama ang iyong bangka. Lahat sa pangalan ng korporasyon. Biliin mo ang aking buhay sa halagang 50,000. Masakim pa ang matandang Soro kaysa sa kanyang mga tauhan. Hindi mo ibebenta, ha? Huwag masyadong maghangad ang mga kabataan. Walang sinuman sa East Sea City ang tumatanggi sa alok ko. At ngayon, nakita mo na. Ayaw mong tumanggap ng inuman. Kakain ka ng parusang inumin. Akala mo, sa pagtutok lang sa landas na ito, mapipigilan mo ako. Nabili ko na ang lahat ng seafood processing plants sa bayan. Naririnig mo ba? Kahit iluwas mo ang isda mo, walang pabrika ang magpaproseso nito para sa'yo. Ayoko na nitong daan na ito. Ipag-utos mo sa barko. Lahat ng dagat na kalakal ay ilululan sa lungsod sa pamamagitan ng tubig. Nakikita ko kung ilang patay na isda ang kasya sa iyong malamig na imbakan. Subukan mo ang daan sa tubig. Kung sa dagat sila dadaan sa tubig, hindi ba't sayang lang ang ating mga hadlang? Ang pinakamabilis na biyahe ng tubig papuntang lungsod ay 8 oras. Ngayon ay 38 degrees. Kung hindi umabot ang kanilang isda sa dalampasigan, magiging mabaho na ito. Pero sa dagat, hindi naman pwedeng nakatigil lang ang ating bangka. Kung walang lugar para iproseso ang nahuling isda, sayang lang din ito. Sino ang nagsabi na wala tayong proseso? Sentro ng imbakan ng mga materyales na antas ng kanlungan sa katapusan ng mundo. Ang linya ng produksyon na ito ay isang mababang bersyon lamang. Ikaw, kailan mo ito ginawa? Mga makinang ito, ang paglalagay ng mga hadlang ay para lamang sa pagpapabagal sa kanilang oras. Ang tunay na trump card ay ang pagkontrol sa pangunahing teknolohiya ng pagproseso. General Chef Smith, nakapag-reserve na tayo ng unang batch ng mga produktong pinoproseso ng malalim. Doubling presyo. Hala, may problema ang boss natin. Dumating ang tao mula sa pamahalaan ng bayan para sa kuryente. Sinasabi nilang labag tayo sa batas sa paggamit ng kuryente. Kailangan nilang pilitin na ihinto ang supply ng kuryente. Chairman Chen Hai, ipapadala ko sa iyo ang isang mensahe. Mas bata ka pa kung makipag-away sa akin. Naipasa namin ang bayad sa kuryente sa tamang oras. Bakit ka pa magpapasara ng kuryente? Para kayong nagkakagulo at nagkakainisan. Sobra ang load ng inyong kagamitan. May panganib sa kaligtasan. Kailangan magpahinto ng kuryente para sa pag-aayos. Hahaha, mukhang nasira na ang mga sirang makinang yan mo. Hintayin mong tumaas ang temperatura ng malamig na imbakan. Lahat ng isda mo ay mababaho na. Itong mga mababang uri ng taktika ng pagputol ng tubig at kuryente. Sobrang dami na ang nakita ko nito sa katapusan ng mundo. May 30 segundo pa. Nabobo ka na ba? Anong 30 segundo? Huli ka pang humingi ng tulong sa chairman, hindi na rin aabot. I activate ang backup energy module. Ito. Anong ingay yan? Generator mula sa retired na malawak na barkong pangdagat. Ako mismo ang nag-modify nito. Dahil magtatayo tayo ng pabrika, paano ko ipapasa ang buhay ko sa ibang tao? Hindi ko na kailangan ang kuryente nyo. Paalam, ingat sa pag-alis. Sige, subukan mong ubusin ang diesel mo. Hello, Chairman. May problema ang barko nyo sa tubig. Mukhang ang tunay na amoy na nanlilimahid ay ang barko nyo. Bakit kaya nagka-simultaneous malfunction ang mga yaman na cooling equipment sa dagat? Nabura ang milyon-milyong halaga ng mga kalakal. Sinuri ng guro. Dahil sa masyadong matagal na pag-ikot ng makina. Nasunog ang lahat ng linya. Sobrang kasakiman, parang ahas na lumulunok ng elepante. Kahit ang batayang pag-aalaga sa makina ay hindi ginagawa. Gusto pang kumita ng sobra. Karapat-dapat lang. Chen Hai, huwag kang magyabang. Mayaman ako at may kakayahan.
Kaya kong bayaran ang maliit na pagkalugi na ito. Kaya mo bang bayaran? Pero hindi kayang bayaran ng mga shareholder mo. Ang iligal na operasyon mo sa pagkuha ng karagatan ay inireport ko na sa pamahalaan ng probinsya. Matagal mo nang inihanda ang bitag para sa akin. Pirmahan mo ito. Tanggap ko ang iyong fleet at mga dagat sa halagang scrap metal. Kasya na ang perang ito para sa iyong bayad sa multa. Si Gino Charlie ay may-ari ng isang nangungunang internasyonal na auction house. May isang pagtitipon ng mga kilalang tao ngayong gabi. Kailangan namin agad ng pinakamahusay na tuna para magpasikat. Boss, ang pinakamahalaga. Kilala ko ang daan. Alam ko kung saan may malalaking isda. Bigyan mo ako ng konting suhol. Ako ang gagawin mong gabay. Tumigil ka na. Si Ginoong Charlie nag-alok ng 1,000,000. Dapat ay 300 libra. Buhay at walang sugat. Bago mag-sunset ngayong araw. Sino man ang makakuha ng pera, siya ang may-ari. Mas mabilis pa siya sa speedboat. Sira agad ang sirang net namin. Tinanggap ko na. Basta ikaw, batang hamog, anong akala mo? Hindi pa nga kayang gawin ng malaking grupo ang manghuli. Bago pa man. Tumpak na ihahatid ang isda sa deck. Maghanda ng pera. Kung maglakas loob kang lokohin ako, wala ka nang makikita pang muli. Sapat na ang $100,000 para mabili ang buong baybayin. Para makapagsaliksik ka sa malalim na dagat. Kahit ang malaking barko ay matutumba. Yung maliit mong bangka ay para lang sa pagpapadala sa iyo sa kamatayan. Kapag natakot ang bluefin tuna, mabilis silang bababa sa ilalim. Pag hinalikan mo lang sila, baka sumabog ang kanilang mga laman. Wasakin ang laman. Kailangan gamitin ang pinakapayak na paraan. Taktika sa pag-akit ng malalaking hayop sa dagat sa katapusan ng mundo. Ngayon ay gagamitin para sa isang isda. Para lang itong pumatay ng manok gamit ang malaking kaldero. Dumating ng may bilis na 80 kilometro kada oras. Higit sa 2 metro ang haba. Gusto mong mahuli ng buhay. Huwag talagang tamaan ang mahahalagang bahagi. Mabilis na paghula. Tumama. Gusto mo bang makipagsabayan sa akin sa lakas? Malayo pa ang lalakbayin mo. Si Ginoong Charlie, ang taong bukirin, ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Siguradong nalunod na siya sa labas ng lumubog ang araw. Ito ang impyerno ng dagat. Isang lugar na walang balik. Magmadaling mag-alis na kayo. Naghahanda na para sa kanyang paglilibing. Isara niyo na ang bibig niyo. Siguradong hindi mangyayari ang apo ko. Ay, barko ng dagat. Bumalik na siya. Siya sa atin ni Charlie ang kalakal. Diyos ko. Totoong buhay ito, talagang buhay. Umabot ng 3 oras. Sa wakas, naubos ko ang lakas. Ngayon ang laman ay nasa pinaka-perpektong estado ng pag-alis ng asido. Ginoong Charlie. May problema sa isdang ito. Haha, sinabi ko na siya ay isang mandaraya. Ang isdang ito ay may sakit. Agad na kunin ang kanyang bangka. Ginoong Charlie. Ang isdang ito ay walang anumang asidikong substansyang dulot ng stress. Ang kalidad ng laman ay umabot sa 100%. Ito ang pinakamagandang produkto na nakita ko sa loob ng 30 taon ng aking karera. Impossible. Ito ay tiyak na imposibleng mangyari. Ha 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 ha. Ginoong Chen, narito ang inyong $1,000,000 na cash. Ang inyong kakayahan ay nagwagi ng aking respeto. Walang utang na loob. Hindi, ang dagat na ito ay sa aming nayon. Kailangan itong hatiin sa nayon. Naghahanap ng kapahamakan.
Ang basura ay dapat manatili sa basurahan. Ayos. Inaasahan ni Ginoong Chen ang ating susunod na pakikipagtulungan. Magpatawag ng pulong ang punong baryo bukas para sa buong nayon. Matapos ang pagsusuri ng nakatataas, ang kontrata ng Yuanyang Consortium ay isang malisyosong panlilinlang. Ito ay pinawalang bisa na. Ayos, ngunit hindi na dapat magpatuloy ang walang kaayusang pangingisda sa lugar na ito. Kailangan ng isang tao na manguna sa pagtatayo ng mga pamantayan sa ekolohiya. Maglalabas ako ng $100,000 para bilhin ang karapatan sa pagdevelop sa loob ng 10 taon. Magsasagawa tayo ng isang kooperatiba sa pangisdaan ng ekolohiya simula ngayon. Magbibigay ako ng teknolohiya at kagamitan. Lahat tayo ay magtutulungan. Hahatiin ang kita. Dagat, ito ay magdadala ng malaking yaman sa buong nayon. Nabulag ako sa aking mga mata. Bakit ko siya kailangang saktan noon? Natapos na ang pagsasaayos sa baybayin. Ang aking imperyo sa dagat ay nagsimula na lamang. Babala, natagpuan ang hindi pangkaraniwang paggalaw ng lumubog na barko sa malalim na dagat. Mayroong maraming hindi kilalang signal ng metal sa mga koordinado. Ang mga koordinado ay nasa mapanganib na mga bahura sa karagatang bukas. Ang metal na reaksyon ng lumubog na barko ay napakalaki. Ngunit hindi makapasok ang malaking barko sa bahurang iyon. Masyadong delikado ang sapilitang pagkuha. Sa katapusan ng mundo, kahit ang mga nalubog na aircraft carrier ay kayang is-disassemble. Walang kahirapan ang pagkuha ng isang sinaunang barkong nalubog. Gamit ang aming bagong uri ng dragnet na barko. Palitan ito ng mabigat na titanium alloy na panghila. Ginoong Chen, ako po ay mula sa Starfish Salvage Company. Nalock na po namin ang koordinado sa OpenSea. Kaya ano ngayon? Lesiu, huwag na kayong makisawsaw sa mga sirang bangka nyo. Kapag nasira nyo ang mahahalagang yaman sa ilalim ng dagat, hindi nyo kakayanin ang bayaran kahit kailan. Kung may utak ka, ibigay mo ang daanan ng barko. Maari kaming magbigay sayo ng ilang libong piso bilang pauna. Subukan nyo kung sino ang unang makakaabot sa gamit nila. Napakalakas ng agos sa ilalim ng tubig. Hindi na gumagana ang sonar. Hindi matukoy ang tiyak na lokasyon. Umaasa sa sonar. Sa lugar na ito ng kamatayan, kailangan lang umasa sa ganap na pandama. Bumaba ang mekanikal na pakpak para i-lock ang pinagmula ng metal na reaksyon. Walang kahit isang profesional na deep sea submersible. Gamitin ang panghuli ng isda para saluhin ang lumubog na barko. Para kang nananaginip ng gising. Buong lakas na. Pataasin mo ang net ko. Sa wakas nakakita na tayo ng liwanag. Yung ginto, mabilis na pumara at harangin siya. Sino ang makakuha, siya ang sa kanya. Kami na ang bahala sa pagkuha. Ibinigay ni Chen Hai ang kahon. Wala kang kwalipikasyon para manghuli. Ito ay iligal na pag-aari. Sa aking bangka. Ito ang aking huli. Kaya diretso na lang akong tutumba. Kahit na mas masahol pa ang bangka ninyo, kaysa isang tambak na kalawang. Ang tanga, hindi pa alam kung kanino ang lugar na ito. Bakit ka mangahas? Patayin ang makina. Huminto ka dito. Babala sa Starfish Salvage Company. Si Ginoong Chen Hai ay nakapagrehistro ng maaga. Mangyaring agad na itigil ang inyong mapanganib na gawain.
Paano ito posible na nakapagrehistro? Paano makakapag-ulat ang isang mangingisda? Seguridad ng mga kalakal. Maaaring ilipat anumang oras. Ang mga antigong bagay sa kayamanan ni Ginoo Chen ay ligtas nang naipasok sa imbakan. Ito ang espesyal na aprobadong halagang $5 milyon bilang bonus. At ang legal na katumbas na halaga ng mga walang ari na ginto. Lolo, talagang yumaman na tayo ng husto. Umunlad na ang dagat. Tunay na umunlad ang pamilya namin, Ginoo Chen. Sa katapusan ng mundo, kahit ang papel na pangpunas ay masyadong matigas. Dito ay maaaring baguhin ang kapalaran ng lahat. Xiaoxia. Ay deposito ang buong halagang ito. Bukas, pumunta sa syudad. Para umorder ng 1-0 pinaka-advance na 1-0, 000 toneladang barko pangisda. 1-0, 000 tonelada. Magbuo tayo ng tunay na puwersang pangkaragatan. Kung alam ko lang na talagang makakagawa siya ng fleet. Sana noon pa lang ay sumama na ako. Nakapagbukas na ang malamig na daluyan ng dagat. Ganap na tayong pumasok sa pandaigdigang merkado. Handa nang umalis sa anumang oras. Ha 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 ha. Mula sa isang lumang bangkang may butas. Hanggang sa imperyo ng malalayong dagat ngayon. Hindi na sayang ang buhay na ito. Magsimula na tayo.